Okay, so this lesson is about definite integral. So tapos na po tayo doon sa topic natin about indefinite integral. Na-discuss na po natin yung mga different kind of formulas na ginagamit natin for indefinite integrals and also yung mga iba't ibang techniques on how to evaluate a function. So now, let's proceed sa definite integral, which is, kung nare-recall po natin, na-i-discuss ko po briefly yung definition ng indefinite and definite integral doon sa first part of our lesson. Okay? So ngayon, para babalikan na lang po natin yung ating mga, yung na-discuss ko nakaraan. And magbibigay na po tayo ng mga examples. Kasi nakaraan, definition lang yung na-discuss ko kung saan galing yung formulas ng integral calculus, the definite and the indefinite integrals. Okay? So let's first define definite integral. Sabi dito, an integral of a function with limits of integration. One is the lower limit and the other is the upper limit. So the definite integral of a real valued function f of x with respect to a real variable x on an interval ab is expressed as integral of f of x dx from limits a to b. Okay? So sabi dito, definite integral, meron po siyang limits of integration. Yung limits of integration na po na yun, that is A and B. Yan po yung mga boundaries na tinatawag natin. Okay? So, ibig sabihin, yung ating function is nasa closed interval siya from A to B. So, therefore, ang magiging sagot natin dito sa definite integral is a numerical value or a real numbers. Okay? So, let's differentiate po yung indefinite and definite integral para mas maintindihan natin yung kanilang pagkakaiba at ano ba yung definite integral. So again, pag indefinite integral, sa indefinite integral, we can express this indefinite integral as integral of f of x dx, wherein the answer for that is f of x plus c. Yung f of x, this is the antiderivative. Antiderivative of of what? Antiderivative of this function, f of x. So, papansin natin magkaiba po sila. We denote the antiderivative as the capital letter f. Okay? So, f of x plus c. So, yung magiging sagot natin, nilalagyan natin siya ng plus c. For example, yung ating, example, integrate natin si x dx. Okay? So, ang sagot natin dito is x squared over 2 plus c. Laging meron siyang plus c. So, this plus c is the arbitrary constant. So, again, mapapansin natin dito that the answer for indefinite integral is another function. Function na naka in terms of a variable, no? In terms of x. Okay. Hindi po laging x po yan, depende siya sa dictating variables natin. Pwedeng x, pwedeng y, z, or t. Depende po kung ano po yung dictating variables natin dito or yung independent variable natin. Okay? So, let's define naman yung definite integral. Sa definite integral, okay? So, sabi dito, we can express that as integral of f of x dx from limits a to b. So, ibig sabihin, meron na po tayong mga boundaries dito. Yun yung pinagkaiba nila ni indefinite integral. Dito sa kanyang integral symbol, meron siyang limits na a to b. So, dito, ang magiging sagot mo na dyan, instead of a function, is numerical value na. Okay, numerical value uh, or real numbers. Okay? So again, yun po yung kanilang pinagkaiba. Since definite integral is evaluated from limits, so ang magiging sagot natin is a real number. So we can link the definite integral to the concept of area. So again, sabi ko nga, 'di ba, yung definite integral kung saan siya kumbaga nagsimula is in finding the area of a region, no? So isa 'yun sa application ng definite integral, that is finding the area under a curve
Okay, finding the volume of a solid revolution, centroids, okay, and then inertia, yung mga ganun po. That is the application of definite integral. So let's define furtherly the definite integral using the concept of area. So if we have, sabihin natin this is if we have a function, okay? And then nag-graph natin ito yung function, ayun, nag-graph natin siya. Okay? Kukunin natin yung area from point A to B. So, ano yung area na kukunin natin? Mula dito sa itong point A to point B, kukunin natin yung region na to. Okay, ayan. So, kukunin natin yung region na yan. So, ang idea na pwede natin gamitin, di ba, wala naman tayong formula for that. Wala naman tayong formula in this kind of shape, no? Ang meron lang naman tayo yung mga regular shape natin na rectangle, square, circle, triangle. Okay? Pero yung ganitong shape, wala tayong direct formula. So, how can we find the area? So, pwede natin gamitin yung idea ng regular rectangle na regular formula ng rectangle, that is area of a rectangle is equals to length times the width. So, ano gagawin natin dito? Okay, ang teknik na gagawin natin is maglalagay tayo ng mga strip dito sa region na to, sa sa mismong area, sa mismong kinukuhanan natin ng area. So maglalagay tayo ng mga strip dito, that is mga rectangular strip. Okay? Yan. So yung mga rectangle na yan, okay, we can get the area of each rectangle. Tapos pwede natin siyang i-add to get the approximate value of the area of this region. So, if we are going to find the area of each rectangle, so, i-denote natin itong mga area na, itong mga sides ng rectangle as f of x. So, di ba kasi ang side ng rectangle is length times width. So, itong length natin, i-denote natin siya as f of x. And then, itong width natin is delta x. Okay? So, substitute natin siya dun sa formula. So, we have area is equals to f of x times delta x. Okay? So, again, this is for a single rectangle. So, anong gagawin natin to find the itong region na to? Isa-summation natin siya. So, i-add natin lahat ng rectangle. So, magkakaroon tayo ng summation na symbol dito. So, we have summation of f of x delta x from limits or from as x goes from A to B. So, ganyan yung magiging formula natin. So, ito, makukuha natin yung pinaka-area ng ating region, yung kinukuha nating region, pero approximate value lang to. Or estimated value lang ng area natin. So, ibig sabihin, hindi siya exact. Okay? Ngayon, itong formula po na to, may tawag po dito. This is called Riemann sum. Okay? So, yung formula na to, sige, isulat natin siya ng general formula for Riemann sum. That is, area is equals to the summation of f of x delta x, okay? As x goes from I to n. Okay, ito yung formula niya. So, parang A to B lang yan. Okay? So, this is the general formula for Riemann sum. And then, yung Riemann sum is, ang pinaka-definition niya is getting the area of the region. Sige, lagay ko na lang dito, no? Getting the area of the region approximately by the sum of the areas of rectangles. By the sum of the areas of
rectangles. So, ito po yan, yung kaninang ginawa natin. Okay? So, inad lang natin yung mga rectangles yan. So, this one is a single formula for, this is formulas for a single rectangles. And then, if we are going to find all of the um, rectangles, so isa-summation natin siya from limits A to P. So, ang ginawa natin dito, itong delta x na to, this is the partition. Okay? Pinarte-parte natin yung ating width. No? So, again, ang problema natin dito is approximate value lang siya. Bakit siya naging approximate value? Kasi kapag naglagay tayo ng mga strip dyan or yung rectangular strip, merong mga spaces. Yung mga spaces na yan, hindi siya kasama sa calculations. Ang kasama lang is yung mismong kung saan tayo naglagay ng rectangle. So, yung mga spaces na yan, hindi yan nakasama. So, if malalaki yung mga rectangles na nailagay natin, ibig sabihin, may mga mas madaming parts tayong hindi na-include. So, ano ang solution for that? Ang solution for that is kailangan liitan natin tong delta x natin or liitan natin yung width natin. Okay? So, dyan na papasok yung definite integral. Kasi, okay, this is the Riemann sum, no? If we take the limit of the Riemann sum as the norm of the partition partition P approaches 0, we can get the exact amount of exact value of the area. So again, itong Riemann sum natin, kukunin lang we will take the limits. Okay? Kuha tayo ng limits dyan. So we have area. Okay? So limits of summation of f of x delta x as x goes to I to n. Okay? Wherein delta x approaches 0 or the partition, ito, i-denote natin tong delta x as the partition approaches to 0. So, ibig sabihin, itong delta x na to, sobrang liliit yung kanyang value. And then, paano natin dinidenote ang isang value na extremely small? Di ba nilalagyan, instead of delta, ang ipapalit natin is yung d. So, itong delta x magiging, sige, lagyan natin, f of x, this one, delta x is magiging dx. And then, itong part na to, itong limits, itong part na to, itong formulas natin na to, pwede natin siyang palitan ng another term or another way kung paano, another symbol kung paano natin i-denote yung summation, that is the integral symbol. Ito yan. Okay? So, we have limits. Sabihin natin, this is I to N. So, ang ipalitan lang natin dyan is from A to B. Okay? So, this is A to B. Okay? So, same lang po yan. No? Ito kasi, ito yung starting point and then this is the, ito yung mag-i-stop. So, again, we have area is equals to integral of f of x dx from limits A to B. Itong formula na to, pangkuha siya ng exact value of the area. Area nino, area ng mga parang mga irregular shapes natin. Like ito, yung area under a certain curve. Okay? So, ito na po yung definite integral. Okay? So, yan po yun. So, galing lang siya dito sa idea ng Riemann sum. And then, if we're going to find the exact value, gagamit lang po tayo ng definite integral. Okay? So, the solution on finding the definite integral of a function is defined by the fundamental theorem of calculus. So, again, ito kasi, mayroon din siyang formula, mayroon din siyang solution. Kagaya nung solution natin sa indefinite integral, that is f of x plus c. Dito, mayroon din siyang particular na solution or sagot. So, madidiscuss natin siya dito sa fundamental theorem of calculus, which is, this is greatly defined by this theorem kung paano natin makukuha yung solution or the definite integral of a function. So, sabi dito sa fundamental theorem of calculus, it states that if a function f of x is defined over the interval ab, and if f of x, the antiderivative of
f of x on AB, then we have integral of f of x dx from limits a to b is equal now kay f of x. Okay, f of x to be evaluated from limits a to b. Wherein itong f of x na to, this is the antiderivative. Okay, antiderivative of the functions f of x. Okay? And then, sa itong vertical na ano na to, line na to, parang sinasabi lang yan na i-evaluate natin itong antiderivative na to from A to B. And then, paano natin siya i-evaluate? Ito po yung kanyang solution, no? We have f of B minus f of A. So, ito po yung step-by-step solution in finding the definite integral. Okay, ito po ay definite integral. And ang solution niya kasi is galing siya sa fundamental theorem of calculus. So, this is definite integral. Okay? So, para ma-solve natin ang definite integral, sabi dito, first, we have to solve the indefinite integral f of x dx. Okay? So, kukunin natin yung kanyang antiderivative. So, for example, kapag in-integrate natin, sabi natin, x dx from limits 1 to 2. So, ang una natin gagawin is i-solve natin yung kanyang indefinite integral, which is x squared over 2. And then, ang next step natin is papalitan natin yung pinaka-functions, ito, yung indefinite integral natin, nung limits. Okay, so una, ang ipapalit mo is yung upper limits, and then sumunod is yung lower limits, and then ima-minus mo sila. Okay, ito yan sa last step natin. Pinag-minus ng 2 natin. Okay, so again, dito, apply natin. Dito na lang natin siya apply sa kabila. Okay, so if we have x dx, okay, to be evaluated from 1 to 2, so sabi dito sa step step by step natin is kunin natin yung indefinite integral that is x squared over 2. So, ma'am, lalagyan ko pa po ba ng plus c? Pwedeng hindi na or pwede namang ilagay mo. And then, pag i-evaluate mo na, doon mo na lang siya tanggalin. Okay lang naman yun. So, dito, i-recta ko na lang kapag ganitong klase ng problem. Okay? So, we have x squared over 2. So, yung evaluate, madalas, dinidenote ko na lang siya or sinusulat ko na lang siya as parang bracket, no? So, x squared over 2 to be evaluated from limits 1 to 2. And then, yung next niyan is, ang next po niyan is, isa-substitute ko na si 2 dito sa function natin. And then, next naman is si 1. So, substitute natin si 2, that is, okay, 2 squared, ito, kay x squared over 2. Okay, over 2 minus, okay. Next naman is 1 naman ang isa, i-substitute natin. That is 1 squared over 2. So again, pinag-minus natin yung dalawang limits, no, na sinubstitute natin doon sa function. So again, ito, yung upper limits, next naman is lower limits. Itong, saan natin siya sinubstitute? Dito sa pinaka, ito sa antiderivative or yung sagot natin dun sa ano yung derivative ng x. Hindi siya sa x isa-substitute. Dun siya sa antiderivative nung function natin na x, which is x squared over 2. And then we can simplify this one. Pwede kayong gumamit ng calculator or pwede kayong pwede nyo manu-manuhin, no? So, okay lang naman yun. As long as you will get the correct answer. Okay, so this one is 4 over 2 minus 1 half, which is, this is 2 minus 1 half. Ang sagot natin is 3 halves. If we are going to check that in calculator, no? Okay, may pan-check po kasi sa calculator kasi mayroon po tayong meron po tayong button diyan for integral, no? That is definite integral, meron siyang mga limits, okay? So if we are going to input itong integral of x dx from limits 1 to 2, so lagay lang natin yung mga limits dun sa integral symbol. So we have 1 and 2, and then, okay, pwede nyo pong itry sa calcula. Kaya nung ginagawa ko. So, tinatry ko siya sa calcu ngayon. So, ito, yung x natin, ilagay natin as x mismo kasi ang nakalagay dun sa calculator natin is dx lang naman. Okay? So, again, wag pong babaguhin to. Then, equal lang natin, makukuha natin yung 3 halves. So, ma'am, bakit hindi na lang tayo gumamit ng calculator, no? Pwede naman pala.
Okay, so again, kailangan po alam nyo yung kung paano to i-compute manually kasi may mga functions po tayo na hindi po kayang ah, i-integrate or hindi kayang kunin nung calculator natin. So we have to perform yung manual na solutions or yung conventional way. So again, this is the fundamental theorem of calculus, which is going to define yung definite integral, which is kunin mo natin yung antiderivative and then evaluate natin sa limits niya from a to b. And then in order to evaluate a function, isa-substitute lang natin yung kanilang limits and then ma-minus lang natin sila sa isa't isa, which is ito po. Okay, so next is we have to discuss properties of definite integrals. Okay, so ano ba yung mga types of problems na pwede nating ma-encounter and how to solve for that problem. So dito po tayo sa properties of definite integral babase. Okay, so sabi dito sa una, sa number 1, if a is less than b. So ang ibig lang pong sabihin nun, kapag yung upper limits natin is mas maliit siya compared doon sa lower limit natin, okay? Ang gagawin natin is maglalagay tayo ng negative sign doon sa labas ng integral and then babaliktarin lang po natin yung ating limit. So magiging BA. So for example, if we have integral of f of x dx from limits, sabihin natin this is 2 and this is 1. Okay? If this is the functions that we have to evaluate, ang gagawin po natin dito is maglalagay tayo ng integral, maglalagay tayo ng negative sign doon sa labas ng integral and then babalik na rin natin siya. Magiging 2 and 1. So once na naglagay na tayo ng negative sign dito, babalik na rin na natin yung mga limits. So magkakaroon ka ng integral of f of x dx to be evaluated from 1 to 2. Okay? So, ito yung sa manual, ito yung techniques kung paano i-solve, okay, yung functions na to using yung manual na solution. So, kapag in-input mo yan sa calculator, kahit ito yung i-input mo, yung mas mataas yung okay, for example, x dx, tapos this is 1 and 2. Sige, let me try now. Okay. And then this is x. So, ang magiging sagot lang dito, di ba kanina, since ito ay magkabaliktad, yung kaninang solve natin, sabihin natin, kanina is from 1 to 2, so x dx. Pag yan ay naging integral of 2 and 1, from 2 to 1, x dx, di ba sabi ko, magiging negative, maglalagay ka lang ng negative sign doon sa labas. So, magkakaroon ka ng value na negative 3 halves dito. So, ito, 3 halves yung sagot. Ito naman, negative 3 halves. Since nga, maglalagay tayo ng negative sign doon sa labas ng functions po natin. Okay? So, yun po yung unang properties. Next naman is kapag yung ating limits ay equal. So, kapag equal yung limits nila, for example, integral of f of x dx from limits 1 and then 1, mag-0 po yung automatic 0 yung ating sagot. Okay? So, again, meron namang instances na kapag magkabaliktad ng sign, nagiging 0. So, hindi naman ibig sabihin na pag same sila, tapos magkaiba lang yung sign is magzi-0. No? May mga instances lang na nagzi-0 kapag magkaiba ng sign. Yung magkaiba lang yung sign. For example, 1 to, tas negative 1 yung isa. Okay? So, pero hindi, not all the time na nagzi-0 yun. Siguro nagkataon lang doon sa problems na yan. Okay? Next is number 3, any constant c. So, kapag may constant po tayo doon sa ating functions, kung paano lang po tayo mag-integrate dati, nilalabas natin yung ating constant. Okay? So, labas natin yung constant and then, i-proceed na tayo dun sa definite integral, which is ito yon. Okay? Next naman is yung number 4. Ito, sum or difference. Okay. So, dito, kapag meron tayong dalawang functions, sabi natin f of x and g of x. Okay? Pwede natin gawin is, di ba,
sa indefinite integral, ang ginagawa natin is dinidistribute natin yung integral sign doon sa dito sa functions natin and then yung dx. So, ganun din yung ginawa dito. Okay? So, ang gagawin mo, individually, pwede po natin silang ma-solve, no? So, individually, pwede natin silang ma-solve. So, sabihin natin from limits a to b, itong f of x muna. And then, next naman is yung kay g of x naman, from limits a to b. Pwede po yun, no? For example, meron tayong sige, ganun ulit. 1, 2, 2, okay? F of x, yung f of x dx natin, sabihin natin, this one is x cubed minus, sabihin natin, this is x squared dx. Yan. So, pwede mong gawin to, yung individual natin silang i-solve, individual din natin silang i-evaluate, no, from limits a to b. Or, ang pwede mong gawin dyan is, i-evaluate mo sila ng isahan na lang. Okay. Pwede naman yun. And then, pwede din to. Same lang sila na magiging sagot. So, ang ginagawa ko is, isahan ko na lang silang ini-evaluate kaysa yung ganito po. So, same lang naman po yun na magiging sagot. Okay? Next naman is sa number 5. Okay, dito sa number 5, mapapansin nyo, mayroon siyang letter C, no? Ito, when C is in between A and B, point A and B. So, for example, ito, the integral of f of x dx from limits A to B. Tapos, ang nangyari, ang naging sagot natin dito is integral of f of x dx from A to C minus integral of f of x dx from C to B. So, nagkaroon siya ng C. So, ito, kapag ang ating functions is nagbago yung kanyang signs, no? So, pwede nating ma-breakdown ito into two integrals. Okay? So, verify na lang, ano na lang natin, no? Recheck na lang natin if this is negative or positive, no? Kasi, hindi ako sure kung tama yung nalagay kong sign dito. So, let's just recheck na lang po. Okay? So, ang functions natin, for example, from limits, sabihin natin 5 to 10. So, 5 to 10, ganyan. So, kukuha lang tayo ng numbers between that 5 and 10. Sabihin natin 7, ganun. So, ang magiging itsura niyan, integral of 5, okay, 5 to integral of f of x dx from limits 5 to 7. Tapos ito, minus integral of f of x dx. Okay? From, ito naman, yung c naman yung magiging lower limits mo dyan. So, from 7 to 10 naman. Okay? So, usually, saan po ginagamit yun? Kapag yung functions natin is, nagbabago siya ng sign. Okay? So, madalas po doon yung kapag ang graph natin is yung graph natin, sabihin natin sin x, ganyan, or sin theta, yung ginagraph natin. So, nagbabago kasi yung signs no? So, kapag kinuha natin yung area bounded by that curve, so, kailangan natin ng, ito, yung between, yung limits, yung points nila in between. Let's have an example na lang. Okay, para mas magets natin or mas ma-practice natin kung paano mag-solve ng definite integral. Okay? So, the first example is ito. Integral of x squared dx from limits 1 to 2. So, kanina, x yung ano natin. So, ito naman, x squared naman siya. So, ano yung first na gagawin natin? Again, this one is the upper limit and this one naman is the lower limit. So, magkakaroon tayo na, okay, x squared dx. So, x squared yung function na i-integrate natin. So, kunin daw natin, ano yung first step natin? Kunin daw natin yung indefinite integral niyan. So, ano yung indefinite integral ng x squared? Diba? That is x raised to 2 plus 1 over 2 plus 1, which is x squared. Okay, so ilagay na lang natin. Erekta na lang natin, guys. Pala natin yung... So again, first, indefinite integral na ito, antiderivative ng x squared, that is x cubed over
3. Ma'am, saan galing yung x cubed over 3? That is power rule lang po yan. Okay? That is x raised to 2 plus 1 over 2 plus 1. And then, hindi ko na ilalagay yung plus c. I-evaluate ko na lang agad siya. So, x cubed over 3 to be evaluated from, ano yung limits natin? 1 to 2. And then, ito, isa-substitute natin yung 2 dito sa functions natin. And then, ima-minus naman natin yung substitution ng 1 dito sa function. So, mauuna muna yung 2 na isa-substitute dito. And then, okay, so ilagay natin siya dito. 2 raised to 3. So, kapag mag input kayo sa CalQ, kailangan naka-enclose yung ating itong mga limits natin dito sa parenthesis kapag i-cube natin siya or i-erase natin siya. Okay, kasi paano kapag nag-negative yan? Para masama yung negative. Okay, kasi kapag ginawa mo sa calculator, for example, negative 2 to, tapos negative 2 raised to 3. So, hindi nasama yung negative sign, mamamali ka ng sagot. So, dapat naka-enclose sila parehas sa parenthesis bago siya i-input sa calculator. So, we have over 3. Next naman is, ima-minus natin siya dito. Okay? Minus, kay 1 naman, yung naka-substitute kay 1. So, that is 1 raised to 3. Okay, this is 1 raised to 3 over 3. At yung magiging sagot natin dyan is, okay, this one is 8 over 3 minus 1/3. And then, simplify lang natin to. We have 7 over 3. So, this is our final answer. Itong 7/3. Okay? So, ganun lang kadali ang definite integral. And you can recheck that in calculator. So, kapag na-recheck mo na that is 7 over 3, okay na po yung solution mo. Okay? Next naman is number 2. So, we have integral of 4x minus x squared dx to be evaluated from 0 to 4 or from limits 0 to 4. So, we have to first find the integral of 4x minus x squared. So, paano tayo nagsosolve ng ganito? 4x minus x squared. Yung basic lang, di ba? Dinidistribute natin or sinusolve natin sila individually. So, kapag ganito yung kadali yung problem, ay yung integral, pwede na natin yung irekta. Okay? If nalilito ka pa rin kung paano mag-solve ng mga ganito klaseng problems, pwede mo naman siyang isolve yung step by step na. No? So, tayo irekta natin. Okay, again, integral of 4x. Ano integral ng 4x? That is, okay, this is x, tama? And then yung 4, pwede natin siyang ilabas. Okay, so magkakaroon ka lang dyan ng 4 sa tabi. And then, itong x natin, di ba, pag in-integrate natin siya, that is x squared over 2. So, tatabihan lang natin ng x squared over 2. Okay, so again, this is basic integral. Okay, next naman is minus, x squared, yung x squared natin, that is x cubed over 3. So, ilalagay lang natin dito, this is x cubed over 3. Again, yung sinusolve natin na nauna, ano po to? Baka kasi makalimutan nyo. Ito yung integral. Integral nung function natin na to. Okay? So, next natin is, okay lang, lagyan mo ng plus dyan, tapos, tsaka mo na lang siya i-evaluate para para di ka, kung ikaw ay naninibago, no? Pero, mas maganda kung wag nang lagyan ng plus. I-rekta na natin ang evaluate. So, that is, from 0 to 4. So, i-evaluate na natin siya, perform na natin yung evaluation. I-substitute lang po natin yung 4 dito sa mga functions. So, magkakaroon ka ng, medyo haba na yung natin. So, dito. Lagay lang natin, this one is, okay, 4, tapos yung x natin magiging 4 pala siya, no? This is 4 squared, yan, over 2. Minus, dito rin, isa-substitute mo din siya. Dito sa buo, baka kasi ang gawin nyo, isa-isahin. Okay. Pwede naman yun, no? Parang yung kanina. Tapos yung 0. Pero ito, irerekta ko na siya ng buo, tapos ima-minus ko siya dun sa naka-substitute naman si 0. So, we have 0 raised to 0 to 4 raised to 3 naman dito sa kabila. Over 3. And then, kanino siya ima-minus? Okay, yung naka-substitute naman kay 0. Tapos itong buong functions na to. So, we have 4 times 0 squared over 2 minus 0 raised to 3 over 3. So, this function, itong part na to ay
0 na. So, ang natitira na sa atin is itong portion na to. So, we have maka-cancel na po no, yung ating 2 dito. So, ang matitira is 2 raised to 4 squared minus 4 third over 3. So, nawala na yung 0. And then, input na lang natin sila sa calcu. Ang magiging sagot lang neto, pwede mong isa-isahin ng ganito pa, no? Pero ito, pwede mo siyang erekta. Okay? Pag kinumpit mo siya sa calculator, we have 32 over 3. So, ang gusto ko lang namang makita is kung kaya nyo siyang isolve ng mano-mano. So, okay lang kahit i-input mo yan sa calcu. Huwag mo lang i-input yung ito rekta. Kailangan ko yung step by step na ganito. Okay? So, ito po yung sagot natin for number 2. Okay. So, sa number 3 naman. Sa number 3, ganun ulit, no? Tatlong term. Itong nauna, dalawang term yan. So, this is property. Yung isang property natin ito, sum or difference. So, ang technique na ginagawa ko na lang is isahan na lang, no? Hindi ko na siya ini-evaluate isa-isa kada isang term. Okay? Yung buong term na yung pinagsasama ko. Okay? Next is dito, tatlo na yung term natin. So, again, baka malito na kasi yung iba. Pero, pag ganito, dapat hindi na kayo nalilito. Dapat marunong na kayo mag-integrate ng mga ganitong klaseng problem. So, we have 4x raised to 5. Of course, x raised to 5, madadagdagan lang yan ng isa. Tapos, dun sa denominator, magkakaroon ka lang ng 5 plus 1, that is 6. So, irerekta ko na dito. This is 4x raised to 5 plus 1. This is 6 over, okay, 5 plus 1, this is also 6. This is power rule lang po yan. Minus 6, and then this is x, no? So, baka i-cancel nyo yung 6, yung x dyan. Ang gagawin lang natin dyan is power rule ulit yan. So, that is x raised to 1 plus 1. So, that is x squared over 2. And then dito, ito, constant siya. So, di ba ang constant, nilalagyan lang natin ng x. That is 5x. And then, i-evaluate natin mula -1 hanggang 2. Ayan. Okay? So, ang magiging sagot natin dito, pag in-evaluate natin from -1 to 2, isa-substitute na natin yung 2 dito sa ating function. So, magkakaroon tayo ng, okay, substitute lang natin. We have, okay, 4 times, yung x natin, ipapalitan natin ng 2. So, that is 2 raised to 6 over 6 minus, okay, 6 times 2 raised to 2 over 2 minus 5 times 2. Okay? And then, kanina natin siya ima-minus? Ima-minus natin siya kay functions na ang nakasubstitute is si -1. So, magkakaroon ka dyan ng 4 times -1 raised to 6 over 6 minus 6 times -1 raised to 2 over 2, then minus 5 times -1. Okay? And then, simplify lang natin tong mga to. Ang magiging sagot natin in this part is 62 over 3 minus, itong part naman na to, that is 8 over 3. So, ang answer natin sa problem na to is 18. Okay, so, i-check na lang po natin sa calculator, ha? So, ang sagot natin is 18. Sige. Proceed naman tayo sa number 4. So, sa number 4, may square root naman siya. So, paano naman natin to sasagutan, no? Again, kailangan natin i-integrate muna yung nasa loob bago natin i-evaluate gamit yung limits. Okay? So, we have integral of square root of 4 plus 2x dx from limits 0 to 6. So, ang gagawin po natin dito is isipin natin paano natin to i-integrate. So, again, ang gagawin po natin dyan is let u. Kasi nasa loob siya ng square root. Kapag yan ay ginawa mong, ibang sinasabi ko sa inyo, kapag naka-square root, gagawin mo siyang naka-raise sa fraction. That is 4 plus 2x raised to
1/2. So, ito, hindi mo siya masosolve using yung mga power rule lang siya. No? So, anong gagawin mo bago mo siya masolve using power rule? Ang gagawin mo is ile-let u mo to. Ito, let u lang to. Okay? Itong gantong klase ng problem. Sige. Try natin siyang isolve. No? Okay. First, solve muna natin yung integral nito. Bago natin siya bago natin i-perform yung sa definite integral. Okay? So, we have u is equals to 4 plus 2x yung nasa loob ng, yung nasa loob po ng square root or nasa loob nitong 1/2. So, we have derivative of u is equals to, ang derivative ng 4 is 0 and ang derivative ng 2x is 2. And then, lagyan natin ng dx. And then, solve for dx para mapalitan yung dx dito. So, we have du over 2. So, substitute lang natin. Okay? So, from this problem, naging integral of, yung 4 plus 2x natin, that is u. And then, naka-raise siya sa 1/2. And then, yung dx natin is magiging du over 2. So, meron tayong du over 2. So, ang constant dyan is 1/2. So, we can factor out yung 1/2. We have 1/2 integral of u raised to 1/2 du. And then, paano tayo nag-i-integrate ng u raised to 1/2 or yung may fraction? Diba this is also power rule lang po to. So, we have 1/2 and then times u raised to 1/2 plus 1 over 1/2 plus 1 plus c. Okay, so ilagay ko lang yung plus c para medyo parang tama siya, no? Kasi pag walang plus c, parang illegal siya tignan. So, pero mamaya, pag i-evaluate natin, aalisin natin yung plus c. Ito lang ititira natin yung pinaka function niya. So, again, i-simplify lang natin to. This is 1/2. U raised to 1/2 plus 1, that is 3 halves. So, we have u raised to 3 halves. And then, over, erase natin. Erasein lang natin. No? So, we have 1 over 2 and then naka-times siya kay u raised to 3 halves over 3 halves. So, ang gawin lang natin dito, isi-simplify lang. Numerator to numerator, denominator to denominator. Times mo lang tong 1 tapos u raised to 3 halves and then itong 2 tapos yung 3 halves sa baba. So, magkakaroon ka dyan ng u raised to 3 halves over 2 times 3 halves. O, baka kabahan ka pa dyan. Anong mangyayari dito? Makakancel lang yung 2. Or kung nagdududa ka sa sarili mo, is-type mo sa kalye 2 times 3 halves, that is 3. So, anong matitira sa function natin? Nagkaroon tayo ng u raised to 3 halves over 3 plus c. Wherein yung u natin, that is 4 plus 2x. So, we have 4 plus 2x raised to 3 halves over 3 plus c. Ito, yung 4 plus 2x raised to 3 halves over 3, siya yung i-evaluate natin. So, ipo-perform na natin to. Okay, dito ko na lang ilalagay, okay? So, again, ano yung i-evaluate natin? That is 4 plus 2x over 3. So, lagyan natin ng 3 halves. To be evaluated from limits 0 to 6. So, palitan lang po natin yung mga x ng limits natin. So, unahin natin ulit si 6. We have 4 plus 2 times 6 and then naka-raise siya kay 3 halves and then this is over 3. Okay? Next naman natin yung kay 0. So, that is, okay, this is 4 plus 2 times 0 raised to 3 halves over 3. So, baka ang gawin nyo dito, i-zero nyo to, ha? Hindi to magzi-zero. So, again, ano ang magiging sagot natin dito? This one, kung isi-simplify mo to, we have 64 over 3. And then, minus natin siya kay 8 over 3. So, anong magiging sagot natin dito? Ang pinaka-final answer natin is 56 over 3. So, ito po yung ating final answer. Hindi po laging matik na kapag 0 yung limits mo dito sa baba, 0 na rin yung kasunod. Hindi po ganun yun, no? Depende yun sa problems. Kagaya nito, hindi siya magzi-0. Kung ito, yung single ano lang siya, kunyari, single term lang siya, ganyan. Tapos may mga x sila parehas. So,
Mag-zero yun. Okay? So, this is for number 4. Okay. So, proceed naman tayo sa number 5. So, sa number 5, magkaiba yung ating negative naman, no? Magkaiba sila. Same sila, pero magkaiba ng sign. So, ano kaya yung magiging sagot natin dito? So, again, first, integrate muna natin tong x times x squared minus 1. So, dito, ang gagawin mo lang dyan, since naka-raise to 1 to, i-distribute mo lang siya. Okay? Itong part na to, ini-integrate ko pa lang, ha? So, this one is x cube. Again, same base to, so ipagpa-plus mo yung kanyang exponent. So, that is x cube minus, okay, din-distribute ko lang dito, ha? This is x cube and then minus x. So, ito yung mismong i-integrate ko. This is dx. Paano ba tayo mag-integrate ng ganyan? So, magiging itsura lang yan is power rule lang po. Same lang ginagawa natin. That is x cube cube minus x dx. X cube, pag in-integrate natin siya, madadagdagan lang ng isa. So, that is x raised to 4 over 4 minus ito naman, madadagdagan ng isa ulit. Naka-raised to 1 yan. So, we have x squared over 2. I-evaluate natin from what limit? From negative 1 to 1. So, i-substitute natin sila. Okay, so 1 muna. Okay? So, ilagay natin dito 1 raised to 4 over 4 minus negative 1 raised minus 1 pa rin pala. No? Minus 1 raised to 2 over 2. Okay? Ima-minus naman natin ang nakasubstitute si negative 1. So, we have negative 1 raised to 4 over 4 minus negative 1 raised to 2 over 2. So, ang magiging sagot natin dito is, pag tinype natin siya sa calcu, ang magiging sagot lang dito ay 0. So, pero baka kasi ang gawin nyo, pag may nakita kayo magkabaliktad, gawin yung 0. Depende po yan kung ano po yung functions natin. So, dito nagkataon lang na 0 siya. Okay? Sige. Next naman is number 6. Okay? Paano kapag ganito yung problem natin? ln x na siya. So, i-recall lang natin paano tayo mag-solve ng ln x. Diba, ito, may sinend akong formula for ln x. Pero dito, sinod natin siya sa integration by parts, no? So, ang nakuha natin sa integration by parts, which is, nailagay ko naman yung formula na itong ln x kasama nung mga ibang exponential. So, this is x ln x minus x plus c. Ito, yung sagot kay ln x. Pero, baka kasi ang gawin nyo, ln x tapos 1 over x, no? Hindi po yun. Ang 1 over x, ang integral niya, ln x. Pero ang ln x, ang integral niya is x ln x minus x plus c. So, i-evaluate na natin siya, no? Kapag kabisado nyo naman, no need naman na i-solve to. Okay? Basta, kung kaya mo siyang direct na, kahit hindi mo na ipakita yung integral. If kaya naman siyang kabisaduhin, pwede na to. Okay? Pero, kailangan ipakita. Baka kasi ang gawin mo is, sagot na lang agad kasi nga kinalcule mo. So, kailangan ko ng step by step. Okay. Next naman is, evaluate natin siya from limits 1 hanggang 2. Okay? So, dito, magkakaroon ka dyan ng 2 ln 2 minus 2. And then, ima-minus natin naman kay nakasubstitute si 1. Minus, kay 1 ln 1. So, ln 1 na lang ilalagay ko dito na. Minus 1. Okay. So, ito, baka kasi ang gawin mo, i-direct mo na lang siya sa calcu. Okay. Ayoko po ng, ng sagot na decimal. Kailangan naka-fraction yan or parang whole number kay gaya ng 10, 9, ganun. Kung hindi naman, naka-fraction na lang. Huwag siyang i-decimal. Okay, naka-fraction. Huwag decimal kasi parang hindi siya aesthetic tignan pag decimal. Okay? So dito, pwedeng magkaroon ka ng sagot na ln. Okay lang 'yon as long as hindi decimal. So dito, simplify na lang natin, no? So, this is 2 ln 2 minus 2. Tapos ito, i-distribute mo sa loob yung negative kasi minus yung operation niya. That is negative or minus ln 1. Okay, and then,
plus na to, plus 1. So, i-minus na lang natin yung mga light terms or ano na lang natin, i-solve na lang natin yung mga light terms. So, we have 2 ln 2, tapos negative 2 plus 1, that is negative 1. Dito ko na lang ilalagay, minus ln 1. Kung ikakalculate nyo po yung value ni ln 1, that is 0. Okay? 0 po yan. So, ibig sabihin, ang magiging final answer mo dito is 2 ln 2 minus 1. Okay? Pwede na po yung gantong final answer as long as hindi siya decimal. Or, pwede natin gawin dito, perform natin yung techniques, diba? Ito, yung 2, pwede mo siyang erase dito sa 2. So, magiging ln 2 squared siya minus 1. So, magiging ln 4 minus 1. So, same lang po yan dito sa 2 ln 2. Okay? So, that is for number 6. Okay. Next naman natin is yung number 7. Sa number 7, kung papansin nyo, yung nasa unahan natin, maliit na yung maliit na yung kanyang value compared dun sa lower limit. So, dapat kasi mas, para ma-solve natin siya using the conventional way, is dapat mas mataas yung 2, ay mas mataas yung upper limits compared sa lower limits. So, anong technique na gagawin natin dito? Yung maglalagay tayo ng negative. So, maglalagay tayo ng negative sa labas ng integral sign and then, ang gagawin natin is, babalik ta rin natin siya, no? Magiging 0 to 2. So, we have x squared plus 1 dx. Yan. And then, integrate na natin yung x squared plus 1. So, sobrang dali lang yan. Magiging x raised to 3 over 3 plus, ang integral ng dx? 1 dx, diba? That is x. And then, i-evaluate natin siya. Huwag kakalimutan yung negative from 0 to 2. So, we have, okay. Ilagay muna natin. We have negative 2 raised to 3 minus 3 plus plus 2. And then, ima-minus naman natin yung si 0 yung nakasubstitute. So, we have 0 raised to 3 over 3 plus 0. So, again, ito ay 0 na. So, ang magiging sagot natin dito is negative 8 over 3 plus 2. So, ang magiging sagot natin now is negative 14 over 3. Okay? So, ito po yung ating final answer. Next naman natin is yung number 8 naman. So, we have, okay, ma'am, pwede ba yan yung ating, dito, yung ating limits is e? Pwede po yun, no? Kasi ang e may value po yan. That is, I think, sige, tignan natin sa calculator, no? Kung ano yung value ni e. 2.71828. So, may value po si e dito. So, ibig sabihin, so, ang ibig sabihin lang nun, hindi magiging function yung ating sagot. Magiging ano niya siya, numerical value. So, again, ito yung i-integrate natin 1 over x. Ang integral po niyan is ln x. Kasi baka malito kayo dun sa isa, ln x tapos ang integral mo is 1 over x. Okay? Hindi po ganun yun, no? Si ln x ay si 1 over x, ang kanyang integral is ln x. And then ito, i-evaluate natin siya from 1 to e. Okay? So, i-substitute lang natin. We have ln e minus ln 1. So, again, ang ln 1 natin, kapag tinype sa calcu, that is 0. So, we have ln e na sagot. Ito, pwede mo na siyang maging sagot. Pero kapag tinype mo siya sa calcu, ang sagot po dyan sa LNE is 1. Okay, so, or 1 po yung ating sagot. Ayan. So, as long as hindi siya decimal, pwedeng may E, pwedeng may L. Okay? Next naman, okay. So, paano kapag yung problems natin is ganito, no? Yung may, may pi siya. Okay. Kapag meron siyang pi, ang gagawin po natin doon kapag ika-calculate natin siya, ayan, naka-radian mode.
Kapag pi ha, kapag ganitong klaseng problems, kapag may pi, yung ating limits, naka-radian mode po tayo lagi. Ganyan. Okay? So, again, ma'am, paano natin isosolve to? Isosolve natin to same as kung paano natin isolve yung mga nauna nating mga functions. So, ang pinagkaiba lang is naka-radian mode lang tayo. Okay po? So, again, okay. So, ma'am, paano natin siya isosolve? Okay. Una, ano yung integral ng cosine, ng functions na nandito? And then, i-evaluate na natin siya from their limits. So, ang mahirap na part lang dito? Ang mahirap lang na part dito is paano mo i-integrate yung ganitong klaseng problems. Yun yung crucial part lang to. Pero, at least, pwede mo siyang ma-check sa calculator. I think medyo matagal kapag may pi. Okay? Pero, kaya naman po siyang i-solve. Okay? So, dito, ayan. Integrate natin si cosine x. Di ba ang integral ni cosine x is simply sine x? So, ilalagay lang natin mismo yung sine x dyan. And then, i-evaluate natin siya from limits negative pi over 4 to pi over 4. Isa-substitute ulit natin siya dito sa function. So, we have sine, okay, pi over 4 muna. Pi over 4 minus sine negative pi over 4. So, ang magiging sagot natin dito is square root of 2. Okay? So, ma'am, pwede po bang may square root yung sagot? Okay lang. Okay lang po may square root as long as hindi po siya decimal. Okay, so this one, square root of 2. Next naman is ito. Paano kapag medyo humihirap na siya? Pero ito hindi naman siya mahirap, no? Pwede mo siyang ma-solve using identities or pag inobserve mo yung ating, pag inanalyze mo ng mabuti yung ating functions, this is solvable using U substitution. So, sige, yan na natin, no? Before natin siya lagyan ng limits, ito, nirekta ko na kasi to kasi nga may direct formula siya. Pero pag ganito na klase na problems, yung kailangan mo pang isolve talaga manually yung integral niya. So okay lang naman po na na hindi mo muna siya i-evaluate agad. So again, this one cosine x, siya yung i-integrate natin. Tanggalin muna natin yung mga limits para hindi ka malito, no? So sine squared x dx. So ano yung sinabi ko kanina? Ililet u. Okay. U is equals to, sino yung ililet u mo dyan? Yung may squared. Ito. So, dapat kapag pinalitan natin yung dx, may isang makakancel dyan. Okay, so we have sine x. So, derive natin yung sine x. Ang makukuha natin ay positive cosine x and then dx. Wherein yung dx natin magiging du over cosine x. And then dito, pwede na natin siyang ma-integrate. So, we have cosine x and then yung sine x natin, that is u. So, naka-squared siya and then yung du natin is du over cosine x. And then, pwede natin siyang ma-cancel. So, ano yung natira sa atin? Ang natira po sa atin is integral of du over u squared. So, paano tayo mag-integrate ng 1 over u squared? So, 1 over u squared lang yan. So, baka ang gawin ng iba ay ln u squared. Hindi po pag 1 over u, that is ln u. Pero pag 1 over u squared, itataas lang po natin yung u squared. So, magiging u raised to negative 2 du. And then, ito, yung power rule lang po natin. So, dadagdagan lang natin ng 1. So, we have u raised to negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1. And then, plus c. So, ito, magiging u raised to negative 1 over negative 1. So, this is simply negative and then yung u raised to negative 1, ibabalik na rin na natin yan. Ilalagay natin sa baba para mawala yung negative. So, that is negative 1 over u. So, we have a negative 1 over, ano yung u natin? Sine x. Okay? So, ito yung negative 1 over sine x, diba this is, I think this is cosecant. Okay. Kapag sine. So, reciprocal ng cosecant is sine. No? So, i-correct nyo na lang. Pero ito, pwede na po ito. Negative 1 over sine x plus
C. So, ma'am, ano na po yung gagawin natin dyan? Okay, so yung itong negative 1 over sine x. So, yung negative 1 over sine x, ito po yung i-evaluate natin. So, maglalagay na tayo ng bracket. So, we have negative 1 over sine x to be evaluated from, saan natin siya i-evaluate? From negative pi over 4 to pi over 2. So, i-substitute lang natin yung pi over 2. So, we have negative 1 over sine pi over 2. And then, minus natin siya kay negative pi over 4. So, we have negative 1 over sine and then negative pi over 4. So, ang sagot natin dito is negative 1 plus square root of negative 1 plus square root of 2. So, yung iba, kapag dinirect natin to, ang makukuha nyo dyan is decimal. So, ang maganda dyan is, isa-isahin po muna. Huwag po muna siyang, okay, ganito. Kapag ito ay tinype natin, ito pala. Kapag tinype natin siya dun sa, pag nire-check natin if tama yung negative 1 plus square root of 2, ang lalabas dito is decimal. Pero pag inisa-isa natin yung ganito, conventional, no, in a manual way, ang makukuha natin is naka-fraction. So, ito yon yung negative 1 plus square root of 2. Pero kapag chinek natin siya sa, sa integral, kapag yung irerekta natin to, ang magiging sagot dyan is 0.4142 something, no? So, same lang naman po kapag kinonvert mo tong negative 1 plus square root of 2 doon. Pero, dapat hindi siya naka-fraction. So, hindi siya naka-decimal. So, pang-recheck mo lang yung integral dito sa calculator, which is bibigyan ka niya ng decimal. Okay? Pero kapag nasa application na tayo ng definite integral, okay lang na naka-decimal yung magiging sagot mo dun sa area. Okay? Dito kasi, parang mas maganda siguro kapag ganitong klase ng problems is hindi siya naka-decimal. Pag area po kasi is parang valid na yung itsura niya. Okay? And then, mahirap po kasing mag-recheck, no? Kasi yung iba, baka iba yung lumabas dun sa decimal nila. Okay? So, next naman is ito, yung number 11. So, again, na dapat naka-radian pa rin po yung natin, calculator natin, lalo kapag ganito, no? Pag tayo ng may pi. Okay? So, again, dito sa number 11. So, i-evaluate daw natin uh, si sine squared x cosine x dx from limit 0 hanggang pi over 2. So, paano paano natin isosolve to? Sine squared x cosine x. So, no need to, mag-identities. Kasi dito, kung i-observe natin to, pwede natin siyang isolve using U substitution. So, pwede kang i-try mo kung paano siya isosolve. Okay? So, we have sine squared x cosine x. Okay. Dx. And then, anong gagawin natin? Ililet u natin si sine x. And then, we have du is equals to cosine x dx. And then, we have dx is equals to du over cosine x. Okay, ipalit na natin siya doon sa functions natin. So, we have integral of u squared cosine x. And then, yung ating dx, we have du over cosine x. And then, makakancel na po natin to. So, makancel natin yung cosine x. Ang natira na lang sa atin is u squared du. This is, u squared du is just u raised to 3 over 3 plus c. Wherein yung u natin, that is our sine x. So, that is sine x raised to 3 over 3 plus c. Or pwede mo nang ilagay dito sa sine mismo yung cube. Okay lang naman yun. So, ito, yung sine x raised to 3 over 3, siya yung i-evaluate natin. So, we have sine, sige, lagay ko na lang dito yung 3 para cute siya tingnan. Sine cube x over 3, okay, to be evaluated from 0 to pi over 2. Okay? So, we have, ano yung magiging sagot natin dito? So, i-substitute mo lang yung pi over 2, that is sine raised to 3
Tapos, pi over 2. Tingnan lang natin. Okay. Okay, pi over 2 over 3. And then, yung 0 naman. That is minus sine raised to 3, 0 over 3. Ma'am, paano ko po ilalagay yung raised to 3 doon sa natin, calculator? Sa calculator, ang ilalagay nyo po, ito, lagay ko na lang Sa CalQ, ang itatype mo dyan is yung nakaparenthesis ito. Sine and then pi over 2. Di ba yan yung ilalagay mo? Parenthesis mo ulit siya. Maglalagay ka ng raised to 3 tapos over 3. Ganyan yung ilalagay mo sa calculator. Itong buong sign na to naka-raise siya sa 3 para ganito yung itsura niya. Same lang naman po yan. Okay? Sa calcu, ito po yung ito po yung i-input nyo. Okay? So, ngayon, ang sagot natin dapat dito ay 1/3. Yan. So, yun ang magiging sagot natin. This one is 1/3. Kasi yung sine 0 po ay 0. Okay? Pero yung cosine 0 ay hindi 0 ha. 1 po yun. Pero dito, nagkataon lang na sine siya. So, magiging 0 to. Okay? So, again, ito po, yung number 11, this is, may isa pang way kung paano siya isosolve. Okay? So, ang tawag doon sa technique kung paano isolve yung ganitong klase ng problems is Wallis formula. Okay? So, anong problem po ba to, ma'am? Ito, yung limits niya is from 0 to pi over 2. Kasi, what if yung magiging tanong mo hindi na ganito kasimple, no? For example, integral of sine raised to, sabihin natin, 5x dx. Okay, from 0 to pi over 2. Paano kapag ganito yung ating problem? So, gagawin natin, i-integrate natin itong sine raised to 5x. Eh, di ba, medyo mahaba yung integration nito based doon sa sa trigo natin, no? Sa trigonometric. Okay? Maglalagay pa tayo dito ng mga identities, no? Mahaba yung gantong klase ng solution. So, may techniques kapag ganito na parang humihirap na paano i-integrate ito. Basta siya ay 0 to pi over 2. Kapag siya ay ganito, pi over 2, tapos hindi naman siya 0, hindi natin pwedeng magamit yung Wallis formula. Okay? Pero, hindi naman ako magbibigay ng sobrang hirap i-integrate kapag ganito, no? Yung mga mabilis lang siya i-integrate. Okay? Kasi ang mga may hirap i-integrate yung mga yung mga power of sine and cosine, power of tangent and tangent, mga ganun pa. Na? So, again, dito, may technique po tayo na tinatawag, which is yung Wallis formula. Sabi dito, Wallis formula is a method of identifying the definite integral of a function which involves power of sine and cosine. Okay? So, kailan siya pwedeng gamitin itong Wallis formula? Kapag we can use Wallis formula when the boundaries or limits is from 0 to pi over 2. Kailan mo lang siya gagamitin? Yung boundaries natin. Sige, lagay ko muna. We can use this kapag yung boundaries or yung limits natin is from 0 to pi over 2. Dito lang siya applicable, kay 0 to pi over 2. Tapos, yung mga functions na involved is sine at cosine. So, possible na sa function mo, sine lang, tapos possible din na cosine lang, or possible na sila ay magkasama, parang ganitong functions po. Okay? So, again, ang formula po natin for Wallis formula is itong nakabox. Okay? Mukha siyang mahaba, pero madali lang po itong tandaan. Okay? Sige, i-ano natin siya, no? Basahin na lang muna natin. So, dito sabi, kapag ang functions mo daw is ganito yung itsura niya, okay, integral of sine raised to mx cosine nx dx, okay? To be, from limits 0 to pi over 2, ang magiging formula mo for that is m minus 1 times m minus 3,
Okay, ito, 2 or 1. Anong ibig sabihin yan? Okay, ganito. Okay, itong M natin na to, this is for, ang kapartner niya is si sine. Yung N natin, ang kapartner niya is si cosine. Okay? So, dito, yung M natin, okay, yung M natin, ima-minus natin siya kay 1 and then ima-minus kay 3 hanggang sa mag 2 or 1 yung value. So, anong ibig sabihin nun? Ito, for example, M minus 1 times, yung naka-minus naman kay M minus 3. Ano yung kasunod mo? Paano kapag hindi pa rin siya, siya ba ay may stop kay 3? Hindi. Siya naman ay M minus 5. Ang difference nung ima-minus mo is 2. Okay, so magiging M minus 1, mag-umpisa ka kay 1. M minus 1, and then next naman M minus 3. Next naman is M minus 5. Okay? Tapos, next naman is M minus 7. Basta 2 yung pagitan nilang dalawa yung mina-minus mo. Hanggang sa ang M mo is maging 2 or 1. Okay? Tapos, ita-times mo naman siya kay N. Okay? Yung kay N naman, siya yung kay cosine. So, yung N, ganun din. N minus 1, N minus 3, hanggang sa yung, nung mina-minus mo siya, magiging 2 or 1 na lang siya. Okay? And then, over, ipagpa-plus mo yung mga exponent, M plus N, tapos, ita-times mo siya sa M plus N minus 2, hanggang sa um, mag 2 or 1 ulit yung ating yung mina-minus natin ng mina-minus. So ito, ma'am, hanggang minus 2 lang ba yan? Hindi. Tigda dalawa yung nila, yung pagitan nila kapag mina-minus. Basta ito, yung nasa taas, 1 ka mag-uumpisa. So that is 1, 3, 5, 7, okay, 9, ganun po. Dito naman is sa 2 ka mag-uumpisa. So magiging minus 2, minus 4, minus 6, minus 8, ganun. Hanggang sa ang magiging mag-i-stop ka kapag 2 or 1. Basta nag-2 yan, stop ka na, or nag-1 yan, mag-i-stop ka na. And then, naka-times siya saan? Sa alpha. Ano yung alpha na yan? Pwede siyang pi over 2 or pwede siyang 0. Okay? Kapag daw si M at N are even, ano ba yung even? Sige, balikan natin. Pag sinabi nating even, ito yung mga ano natin, yung mga numbers dyan is 0, 2, 4, 6, 8. Yan yung even. Yung add naman is, sabihin natin, this is 1, okay, 3, and then 5, 7. Yung hindi siya divisible by 2. Yun yung mga add natin. So, kapag si M daw at si N ay parehas na even, sabihin natin 2 tapos 4, yung M tapos N mo yung exponent. Ang magiging alpha mo is pi over 2. Ito, ita-times mo siya dito sa, itong pinagba-minus-minus mo kanina. Ita-times mo siya doon. Next naman is, kapag, okay, if either one or both are add, yung alpha mo is 0. So, kapag yung isa doon ay add, or ito, yung kunyari, 3, okay, or 7, matik na ang alpha mo ay ita-times mo siya kay, okay, hindi kay 0, no? Kay 1. Okay. Palitan natin to, no? This is 1, hindi po 0. Okay? Pi over 2 or kay 1. So, kapag, kasi mag-0 siya kapag kay 0. So, nagkamali po ako, no? So, my bad. Okay. So, next, natin? I-recall natin, no? Pag yung isa doon, okay, so, if either one or both are add, or, okay, so, pwedeng isang add or dalawang add doon sa, natin, exponent natin. Okay? So, for example, sine raised to 3x tapos cosine raised to 4x. Yung isa doon ay add. Basta matik may add dyan, ang magiging alpha mo ay 1. 1 po hindi po 0. Okay? Ma'am, paano pag dalawa? Pag both silang add, sabi natin 3 tapos 5, para silang add numbers. So, ang alpha mo doon is still 1. Kapag naman para silang even, ang alpha mo doon is pi over 2. Okay? So, dito, kung mapapansin nyo, di ba, parang mina-minus-minus lang natin siya. Tama? So, dito, para mas madali nyo siyang tandaan, may isa akong technique na ginagawa. No? Isimplihan natin itong formula na to. So, kung mapapansin natin,
This is minus 1, minus 3. So, ang difference nung mina-minus natin is 2. Pati din dito sa pangalawa, no? This is m plus n. Tapos, una wala pa tayong mina-minus. So, this is m plus n minus 2. And then, yung kasunod yan, hanggat hindi pa siya nagto 2 or 1, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-minus ng, sa dalawa yung pagitan. Okay, so that is n plus n minus 2. Tapos yung kasunod is m plus n minus 4. Okay, ita-times natin siya sa a, which is pi over 2 or 1. So, ang magiging, ano niyan, para mas madali nating kabisaduhin is, sige, ilagay natin dito, integral, okay, integral of sine raised to mx cosine nx dx to be evaluated from 0 to pi over 2 is equal lang kay, okay, this one, m minus 1 double factorial. So, times natin kay, so, yung dot na to, times yan, okay? N minus 1 double factorial. And then, yung add nito, m plus n double factorial. Ang ibig pong sabihin ng double factorial, dalawa po yung parang ini-skip natin to yung next na i-add natin doon. So, for example, di ba, ang 5 factorial is 5 times 4 times 3 times 2 hanggang sa mag-1. Dito sa double factorial, okay, kapag 5 double factorial siya, instead of 1 yung difference, kasi ito, yung 5 and 4, ang difference nila ay 1. Ito din, yung 3, 1 din. Yung 2, 1 din. So, dito, dalawa. 2 naman, okay? So, that is 5. Siyempre, mag-uumpisa ka dun sa sarili niya, 5. Tapos, yung kasunod na ita-times mo, hindi na 4. 3 na. Okay, pabawas ng pabawas hanggang sa, ito, 5, 3, tapos ito naman is 3 minus 2, that is 1. So, dito, mapapansin mo, tigdadalawa na yung difference nila. Okay? So, yun yung sa double factorial. Means, i-skip natin parang, ang i-skip natin na ita-times sa kanya is dalawa. So, ilagay natin dito. Double factorial means skip 2. Okay. Dalawa yung i-skip natin. Okay. And then, again, nakalimutan natin dito yung alpha. Which is yung alpha, it's either pi over 2 or 1. Pag pi over 2, parehas even. Kapag 1, it's either isa doon ay even or ay isa doon ay add or dalawa yung add. Okay? So, gamitin natin yung ating formula. No? So, we have integral of sine raised to 4x cosine squared x dx. Okay? From limits 0 to pi over 2. So, since ito ay 0 to pi over 2, pwede natin gamitin yung Wallis formula instead of integrating itong functions natin. Kasi pag in-integrate to, gagamit po tayo ng identities. Okay? So, medyo mahaba yung parang integral na ito and complicated siya. So, gamit tayo ng Wallis formula. So, we have m is equals to 4. So, ilista muna natin para din kamali to, no? M is equals to 4, n is 2. Etong dalawang to, sila ay parehas na even. So, since sila ay even, ang ating alpha is pi over 2. Yung ina-times natin doon sa mga may factorial, pi over 2. Okay? So, ang gagawin natin is, gamitin natin yung mahaba para mas maintindihan nyo. And then, gamitin natin yung shortcut later. Okay? So, ito, yung mahaba, m minus 1, m minus 3, hanggang sa mag-2 siya. So, lagi natin uumpisahan sa minus 1. Lagi yon, no? Kahit na 2 yung, kahit 2 na mismo yung nakalagay doon. Pero kapag 1, syempre, magzi-0 na yan. So, hindi mo na ilalagay yung minus 1. Pero lagi ka mag-uumpisa sa 1, minus 1. Okay? Dun sa nasa taas, ha? So, again, dito, we have, okay. We have, isa-substitute ko na agad yung formula. So, this is, yung m natin, that is 4. So, that is 4 minus 1. That is 3. So, hindi pa tayo mag-i-stop. Tama? Kasi mag-i-stop tayo kailan? Kay 2 or 1. Okay. Next naman natin is yung 3. 4 minus 3. So, that is 4 minus 3 is 1. So, stop na tayo dyan for m. Next naman natin is yung n naman. Okay. So, we have, the times natin, n minus 1, we have 2 minus 1. That is
1. So, stop na tayo dyan. So, lagi natin ima-minus ha yung n natin and m kay minus 1. Pero pag yan ay 1 na mismo, no need na kasi magzi-0 na po yun. Okay? And then, over, okay, yung add naman nila, that is 4 plus 2, that is 6. And then, i-minus natin siya kay 2. So, minus natin kay 2. So, we have 4 pa rin to, no? So, hindi pa rin siya nagto 2 or 1. So, antayin natin hanggang mag-2 or 1 siya. So, that is 4 plus 2. I-minus mo naman siya kay dalawa ulit, no? Yung difference na ito. So, that is 4. Okay? So, we have yung pattern niya parang 2, 4, and then 6. Ganun. So, pag yung sagot na ito ay 2 or 1 na, mag-i-stop ka na. So, anong sagot dito? Di ba 2? 2 na siya. So, i-stop na natin dito. At this point, nag-1 na siya. So, mag-i-stop ka na dyan. Ito naman, nag-1 na siya. So, therefore, stop na tayo dito. Dito din, no? Nag-2 na siya. So, ibig sabihin, stop na po tayong mag-minus. Again, saan natin ita-times? Kay pi over 2. Huwag kakalimutan i-times kay pi over 2. Ito, pag sinimplify natin yung problem na to, ano yung magiging sagot natin? So, ito, sige, simplify natin siya. That is 3 times 1, and then yung isa naman, naka-times kay 1 over 6, and then this one is 4, and this one is 2. So, mapapansin nyo, no? Yung difference na ito is tigda dalawa. Okay? So, times pi over 2. Okay? Dito, ayoko po ulit ng nakadecimal. So, mas maganda kung hindi naman fraction na parang walang pi yung sagot. So, yun yung ilalagay nyo. Pero, kapag ganito, since may pi siya, okay, dapat may pi na rin yung sagot dito para hindi siya mag-decimal. So, magiging, ito, mangyayari is makakancel lang yung 3 dito. Okay, kung ang gagawin nyo is mano-mano, no? Pero pwede nyo naman siyang i-calculate. Pero, i-calculate nyo muna to, yung, ito, para wala kayong kasi pag tinype nyo to lahat, magkakaroon ka dyan ng decimal pala. Okay. So, ito, i-calculate mo muna. So, pag kinalculate natin yan, sige, calculate natin, no? That is 3 over, kasi 3 times 1 lang naman yan. 6 times 4 times 2. Ang sagot natin is 1 over 16. Tama? So, dito, ilagay mo muna 1 over 16 times pi over 2. Tsaka ito, pwede mo na siyang i-simplify. That is pi over 16 times 2. That is 32. Okay? So, ang sagot natin dito is 32 po. Pi over 30. Yun po yun. Okay? So, dapat ito muna. Kapag may pi over 2 siya, ilagay mo muna to sa calcu, tapos i-times mo na lang siya sa pi over 2 para ganito yung sagot, para hindi siya decimal. So, next is, gawin natin yung kanina yung double factorial kasi mas madali siyang kabisaduhin. Tama? That is m minus 1. Sige, ang formula lang for that is, di ba pi over 2 na to? So, ang formula natin is m minus 1 double factorial times n minus 1 double factorial over m plus n double factorial. Naka-times kay pi over 2. Okay, sige, lagay natin. M natin is 4. So, 4 minus 1 double factorial times 2 minus 1 double factorial over 4 plus 2 double factorial times pi over 2. So, we have, ito, simplify lang natin. 4 minus 1, that is 3 double factorial, naka-times kay 1 double factorial over 6 double factorial. So, again, yung double factorial natin, ang i-skip natin ay dalawa. So, that is 3 times, skip natin, yung times natin nakasunod, dapat nakaskip dalawa. So, that is 1. Itong 1 double factorial, 1 lang naman yan. Okay? Over, ito, 6 double factorial, i-skip natin, mag-skip tayo ng tigda dalawa. So, 6, tapos yung kasunod na ito times natin, instead of 5, that is 4. And then, after ng 4, 2 naman. Okay? So, ganun po yun, no? So, that is 6, 4, and 2. So, hindi laging 1 yung dulo. Kasi nga, nag-i-skip nga tayo ng tigda dalawa. So, that is 2 or 1 lang. Kasi dito, magzi-0 na yan kapag minus mo ulit kay 2.
Okay, so magiging, okay, ayan, 6 minus 2 is 4, tapos 4 minus 2 is 2. So that is 6, 4, 2. Tigda dalawa yung kanyang skip. So that is pi over 2. Okay, ito, ang magiging sagot lang, same lang po dito. Magiging 32, pi over 32. So this is the final answer. Okay? So, pi over 32. Next naman is number 13. Okay. So, sa number 13 natin, ito, sine raised to 6. Sine raised to 6x cosine raised to 4x dx to be evaluated from 0 to pi over 2. So, ibig sabihin, pwede na nating magamit yung Wallis formula without integrating this one. So, again, lagay ko muna yung m. M ko is 4. Yung n ko naman is, 6 pala na. Sorry. Ang n ko ay 6 at ang m ko ay 6 at ang n ko ay 4. Pareha silang even. So, therefore, ang alpha ko is still pi over 2. So, gamitin na natin yung shortcut mismo para mas madali. So, again, ang shortcut natin ito, m minus 1 double factorial times n minus 1 double factorial over m plus n double factorial. If ito yung gusto nyong way, okay lang naman. Okay? So, ito kasi parang mas mabilis siya. Okay. Tapos, yung alpha natin, that is pi over 2. Substitute lang natin yung m, that is 6. So, that is 6 minus 1 double factorial. Ito times natin kay 4 minus 1 double factorial over 6 plus 4 double factorial times pi over 2. So, we have 5 double factorial naka-times kay 3 double factorial. Ito, i-minus lang natin sila para malaman natin kung ano yung ita-times. Okay, so this is 10 double factorial. Okay, so i-times na natin sila. Okay, kunin na natin yung factorial nila. So, 5 double factorial, of course, umpisa mo dun sa sarili niya. 5 times, saan mo siya ita-times? Doon sa, mag-skip ka ng dalawa. That is 3, and then, okay, skip ko ulit ng dalawa, that is 1. Okay na yan for 5. Tapos, ita-times natin siya kanino? Kay 3 double factorial. So, we have 3, tas skip ka ng dalawa, that is 1. Then, okay, stop na po tayo dyan. Na? Okay, basta mag-i-stop na tayo kapag 1 or 2. Basta wag siyang magzi-zero dun sa dulo. Yun po yung goal natin. Okay? And then dito sa 10 factorial, sa 10 factorial po, umpisa natin kay 10 and then mag-skip tayo ng tigda dalawa hanggang mag-2 or 1. Pag 2 na, stop na. Or pag 1, mag-stop na. Okay? So we have 10 and then 8. No? And then, after ng 8, 6. Tapos, skip ulit tayo ng dalawa, that is 4. Tapos, skip ulit tayo ng dalawa, that is 2. Pag nag-skip ulit tayo ng dalawa dito, 0 na. So, ibig sabihin, dito na tayo mag-i-stop. And then, times pi over 2. So, again, yung sinabi ko kanina, unahin po munang i-type to sa CalQ. Okay, ito. Unahin muna siyang i-type sa CalQ. Huwag muna ang kasama yung pi over 2. Pag tinype mo yan sa CalQ, magkakaroon ka dyan ng 3 over, ang magiging sagot mo, 3 over 256 times pi over 2. So, ang magiging itsura niyan, 3 times pi, that is 3 pi. 256 times 2, that is 512. So, we have 512. So, ang sagot natin dito is 3 pi over 512. Okay, yan po yung ating sagot. Okay. Next naman is, paano kapag yung ating functions is, meron naman siyang add. So, ano gagawin natin? Ang magiging sagot natin, ang magiging alpha natin, this time, hindi na siya pi over 2. Ita-times natin kay 1. Okay? So, ngayon, lagay natin dito, yung ating m is 4. Yung n natin is 5. So, ito, even, ito, add. Basta may add ka, matik, ang alpha mo ay 1. So,
gawin na lang ulit natin yung formula that is m minus 1 and then double factorial muna pala. Double factorial times n minus 1 double factorial over m plus n double factorial times 1 instead of pi over 2 kasi nga isa doon is odd. Okay? Next naman is i-substitute na natin. We have 4 minus 1 double factorial. Ito times natin siya kay 5 minus 1 double factorial. Okay? Tapos ito, 5 plus 4 double factorial. Okay, times 1. So again, simplify na natin to. 4 minus 1 is 3 double factorial times 4 times natin siya kay 4 double factorial times 4 and then double factorial over 9 double factorial times 1. So again, yung 3 double factorial, mag-i-skip ulit tayo ng tigda dalawa. So that is 3 and then pag i-skip mo yung dalawa, that is 1. 1 na po to, so stop na po tayo for ito dun sa m natin. Sa n naman tayo, that is 4 double factorial. So we have 4 times, mag-skip ka ng dalawa, that is 2. 2 na po to kasi pag nag-skip ka ulit ng dalawa dyan, 0 na. Bawal po yun, no? So 2 and then 1 yung stop na dyan. And then ito, 9 factorial. So we have, okay, tigda dalawa ulit, no? 9 and then bawasan ng dalawa, we have 7 and then we have 5 and then we have 3 and then 3 minus 2, we have 1. Pag 1 na, mag-i-stop na tayo dyan. So, yan na mismo yung ating isosolve. So, again, since wala naman siyang pi over 2 dito, ang pwede natin gawin is rekta na natin sa calcu. So, ang magiging sagot natin dito is 8 over 315. So, yan po yung ating final answer. Okay? Next naman, so sa number 15, mapapansin nyo, sign na lang siya. So, paano ma'am kapag sign na lang to? No? So, integral of sin raised to 5x dx from 0 to pi over 2. Paano na, ano yung pwede nating gawin kapag ganyan? So, since pag nilista natin siya, ang m natin is 5, ang n natin ay 0. So, ibig sabihin, mawawala lang sa formula si n. Ang matitira sa atin is si m. So, dito, ma'am, paano po yung alpha neto? Kapag si m po ay, sige, lagay natin, no? Ito na lang. If m, pwede din to sa n, no? If m or n is even, ang alpha natin is pi over 2. If m or n is odd, ang alpha natin is 1. So, kapag si m or n ay even, pi over 2. Kapag si m or n is odd, 1 naman siya. Kasi isa na lang yung dinidil natin. So, ang titignan natin dun is if that is even or odd. Ito kasi, dalawa siya, no? M tapos n. So, kapag both silang even, pi over 2. Pero kapag isa sa kanila or dalawa sa kanila ay odd, matic na 1 na yun. Okay, so dito, even kapag pi over 2 kapag even, odd kapag 1. So dito, this is odd. So ibig sabihin, ita-times natin yung ating formula sa 1 na alpha. So we have, okay, so ngayon, m na lang yung dinidil natin. So m na lang to. M minus 1 double factorial. Ito, mawawala na to, no? Baka ilagay nyo kasi 0 factorial, no? So that is m minus 1 double factorial over m double factorial. So, mawawala na si n lang. Pero dito sa taas, may minus 1 pa rin yan. And then, times 1. So, we have m minus 1, that is 5. 5 minus 1. Baka kasi i-cancel nyo sila, no? Kasi pares silang m. Hindi po. Ito yung nasa taas, may minus 1 yan. That is 5 minus 1 double factorial, and then 5 double factorial times 1. And then, simplify lang natin to. We have 4 double factorial times 5 double factorial times 1. So, we have
Skip natin ng tigdadalawa yung 4, that is 2. Okay, tama. I-stop na tayo dyan, tama ba? 4 times 2. 4 times 2 and then over. Ito naman, 5 natin is 5. Tapos skip tayo ng tigdadalawa, that is 3. And then skip ulit tayo, that is 1. Okay? So we have, ang final answer natin for this one is 8 over 15. Okay. So we have 8 over 15 po. Okay? Next naman natin, paano kapag cosine naman? Tapos, anong nakikita nyo dito? Ano ang pinagkaiba niya dun sa mga nauna nating sinolve? Yung theta po ng natin, sine and cosine natin is x, di ba? Pero dito, ang theta natin ay 3x. So, ma'am, paano natin isosolve yan? So, kapag po, ang theta natin is hindi na siya x, may kasama na siyang ibang variables. Sabay natin 3x, 2x, 5x, okay, 2x plus 1. Lagi po natin gagawin is ile-let u po natin yan. Okay, so let u is equals to 3x. Wherein, the derivative of 3x is 3 dx. And find the dx, we have du over 3. So, saan natin siya ilalagay? No? Sige, i-ano natin siya sa function. Ang magiging function natin, if nilet natin to sa u, lagi natin ilalet sa u kapag, kapag hindi na x. Okay? So, we have integral of cosine 8 raised to u, and then yung dx natin, that is du over 3. Okay, to be evaluated from 0 to pi over 2. Itong du over 3, ang constant dyan ay 1/3. So, pwede natin ilabas yung 1/3. So, that is 1/3 times pi over 2, 0, and then cosine 8 raised to u du. So, ngayon, ito, lagi ilalabas natin yung 1/3. So, ibig sabihin, sa formula, instead na alpha lang yung naka-times, ita-times natin siya doon sa ito, yung theta natin dito, which is yung 3x. At kapag kinuha na kasi natin yung du niyan, ang magiging itsura niyan is 1/3. Okay? So, lagi natin siyang ita-times sa, dun sa loob. Okay? So, dito naman kasi, sa mga nauna, x lang naman yan, that is du. Du is equals to dx, edi 1 lang din naman yun. No? So, we have 1/3 po dyan. So, proceed na tayo doon sa, pinaka-formula natin, no? May 1/3 lang tayo dito. So, 1/3 times, okay. Dito naman, yung m natin ang wala, n ang meron. That is 8. This is even. So, ibig sabihin, ang alpha natin is pi over 2. So, magkakaroon tayo ng, n na pala to, no? N minus 1, and then, double factorial over n double factorial, naka-times kay pi over 2. Huwag kakalimutan yung 1/3 dito. So, that is 1/3, okay, times, that is 8 minus 1 double factorial over 8 double factorial times pi over 2. So, we have 1/3 times 7 double factorial over 8 double factorial times pi over 2. So, skip na natin. Mag-skip tayo ng tigda-dalawa dun sa 7. So, we have 7 and then 5 and then 3 and then 1. Okay, tigda-dalawa yung skip and then nag-stop tayo sa 1 over 8 factorial. So, tigda-dalawang skip ulit yan. Umpisa natin sa 8. That is 8 and then this is 6. This is 4. This is 2. Stop na tayo sa 2 kasi pag binaynos pa ulit natin yan sa 2, magkakaroon tayo ng 0. And then times pi over 2. Okay. So dito, ang i-simplify mo muna, ang i-calculate mo muna itong part na to, mamaya na si pi over 2. Pag kinalculate mo yan, no, pag in-input natin to sa calculate, magiging sagot is 35 over 384. So, ita-times natin kay pi over 2 pa. So, 35 times pi, that is 35 pi. Over 384 times 2, that is 768. So, our answer is ito. 35 pi, 768. So,
yun po yung Wallis formula, no? So, recall lang ulit natin. Ang Wallis formula, ginagamit lang siya kapag ang boundaries mo ay 0 to pi over 2. Kapag ang function natin ay sine at cosine. So, kapag yung ating m at n, so pag binigyan ka ng dalawa, no, kumpleto, m tsaka n, yung m plus n natin ay even, ang ibig sabihin ng even, yung divisible po siya sa 2. So, magpasa ka sa 0, 2, 4, 6, 8, and then yung add natin, that is 1, 3, 5, 7, 9. Yun po yung mga add natin. Okay? Kapag yung m at n natin, kahit yung isa lang doon ay odd, ang gagamitin agad natin is 1, hindi po 0. Okay? Nagkamali po ako dito. This is 1. So, kapag naman iisa, no? Kapag sine lang or cosine lang. Pag sine lang, if m and n, if m is even, pi over 2. If m is odd, 1 lang yung gagamitin. Same po kay n. Okay? So, kapag binigyan ka ng yung loob ng cosine tsaka sine mo is hindi na siya x, lagi mo siyang ililet u. Kukunin mo po yung dx niya and then ilalabas mo yung 1/3. So, ibig sabihin dito, kunyari, 5x yung nandito, matik 1/3 yung ita-times mo dito. Nagigets po ba? Paano kapag fraction to? Sabihin natin 4/3 x. So, mag-ingat po hindi po magiging 4/3 ang ita-times. Okay? Mababaliktad na siya kasi mag-base tayo sa dx is equals to du over kung ano man yung magiging derivative natin dito sa x natin. Naiintindihan po ba? So, again, um, yun po yung yun po yung techniques natin for definite integrals. Okay? So ang next na i-discuss ko na po is yung area by integration. So magagamit po natin tong definite integral doon sa area by integration.